Kainaman naman itong phone ko. Basag-basag na nga, ang bilis-bilis pang malobat. Hay, kailan kaya ako makakabili ng bago? Alam ko na. Magpabili na lang kaya ako kay mama ng bagong cellphone. Oo, tama. Magpapabili na lang ako. Ma. Sira na phone ko. Baka pwede namang ibili mo ako ng bagong phone. Promise ma, hindi na talaga ako magpapabili. Last na talaga to. Hay nako Dan, magpapabili ka na naman. Kakabili lang natin yan nung nakaraan ah. Kala mo ata tayo ay mayaman. Buti kong masipag ka. Hindi ka nga naghuhugas ng plato. Oh, tapos gusto mo pang magpabili. Kala mo ata nagtataya ako ng pera. Ang dami-dami pa nating bayarin sa bahay. Meron pang kuryente, tubig. Yan ang hirap sa'yo eh. Hindi mo iniingatan ang mga gamit mo. Mission failed tayo kay mama. Hindi natin napilit na bilhan tayo ng bagong cellphone. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Dan! Halika nga dito saglit. Bakit ma? Bibili nyo na ako ng bagong cellphone? Hindi, bumili ka ng suka doon kay na Aling Poreng. Kala ko pa naman ibibili nyo na ako. Ibibili naman kita. Kaso sa next year pa. Grabe naman yun ma, ang tagal. Sa next year pa talaga. Oo, matuto kang maghintay. Siya, lakad na. Bumili ka na dun. Kala ko pa naman ibibili na ako ni mama. Yun pala, papabilihin lang ako sa tindahan ng suka. Pabili po. Pabili. Pabili po. Pabili. Pabili po. Pabili po. Ano yun, Utoy? Isa nga pong suka. Oh, ito na, Utoy. Salamat po. Kaya minsan ayaw kong bumili sa tindahan na to. Yung tipong paus ka na sa kakatawag, wala pa rin lumalabas na tao. Pauwi na ako galing sa tindahan nang makasalubong ko si Jumong. Oh, Jumong, saan ka galing? Ito pare, kakauwi ko lang galing trabaho. Naks naman, sana all may trabaho na. Hindi naman pre, pa extra lang. Para kahit papano makaipon din. Saan ka nga pala nagtatrabaho pare? Diyan lang pre, sa kabilang kanto. Kay namang Pedro. Baka naman pre, pwedeng makasabit dyan sa trabaho mo. Oo naman pre, sakto kulang kami doon. Ano, gusto mo ba? Wait lang pre, ano bang trabaho mo dun? Madali lang pre, pa-chill-chill ka lang. May ganun ba? Pa-chill-chill lang na trabaho? Oo naman pre. Magpapaalam muna ako kay mama. Pero bukas, intayin mo na rin ako sa labas ng bahay namin. Para kung pinayagan ako, diretso na tayo doon, ano? Oo siya, sige pre. Basta bukas na lang. Paano? Una na ako ah. Siya, sige pre, ingat ka. Kung hindi nyo na itatanong, si Jumong ay matalik kong kaibigan simula nung pagkabata.
Ano kaya yung sinasabi ni Jomong? Sana tunay yung sinasabi niyang pa-chill-chill lang. Buti na lang talaga pinayagan ako ni Mama. Kala ko ba naman hindi ako papayagan. Buti pumayag siya. Kanina ka pa dyan? Pasensya na, nag-almusal pa ako. Hindi naman, mga 1 oras lang ako nandito. Ano, pinayagan ka ba ng mama mo? Oo pre, pinayagan ako. Oh, ano pang hinihintay natin? Tara na! Basta pre, pag tinanong ka mamaya kung anong posisyon mo, sabihin mo labor ka ha, para magkasama tayo. Ano yun pre, magpapaanak tayo? Tangik, ibang labor yung sinasabi mo. Di ba boss, naghahanap kayo ng tao? Itong kaibigan ko gusto daw pumasok dito. Tagasan ka Utoy? Baka ikay nabibigla laang. Hindi basta-basta ang ginagawa dito. Hindi po, kakayanin ko po. May panahon ka pang mag-isip Utoy. Baka magbago pang isip mo. Ay talagang mabigat ang trabaho dito. Baka akala mo. Kakayanin ko po lahat ng ipapagawa sa akin dito. Abay dapat lang Utoy. Teka lang Utoy, ikaw gay alam ng magulang mo na ikay magtratrabaho dito. Baka hindi ka nagpapaalam. Yes boss, nakapagpaalam naman ako. Ay anong posisyon ng papasukan mo dito bata? Ano boss, labor lang. Jomong, ikaw na mahala dyan na. Alam mo nang dapat gagawin at mga ituturo dyan. Oo boss, ako nang bahala dito. Thank you boss. Oh pre, ito ang pala. Magpapala tayo ngayon. Pagkatapos ko magpala, si Jomong naman ang bahala na buhatin yung mga buhangin para ilagay dun sa pinaghahaluan namin. Kapag naipagsama namin ang buhangin at saka semento, saka tubig, saka namin hahaluin ni Jomong. Kala ko ba pare pa-chill-chill lang? Eh bakit ganto? Joke lang. At pagkatapos naming mahalo ni Jomong, inaabot namin yung mga halo namin sa mason. Ang mason ay sila talaga yung tagagawa. Kumbaga kami ay helper lang. Kung anong iutos sa amin ng mga mason, yun ang sinusunod namin. Mang Kanor, ito na ang halo. O sige Jomong, ilagay mo lang dyan. Ano ba naman ito Jomong? Ang halo nyo, napakatigas. Kala nyo ata tayo magpapalitada, tayo magbubuhos ha. Dapat pag maghahalo kayo ay dapat alam nyo rin kung saan gagamitin. Hindi yung basta-basta lang. Kasi pag magbubuhos dapat malambot yung halo. Pag magpapalitada naman dapat yung medyo matigas-tigas. Hindi naman yung sobrang tigas, yung katamtaman lang.
pinakaayaw ko talaga ay bandang alas 11 na ng tanghali. Dito kasi tirik na yung araw. Yung pinagagawan kasi namin dati walang bubong, kaya sobrang init talaga. Noong una talagang mahirap. Pero habang tumatagal, nakaka-adjust naman. Kasi nandyan naman ang kaibigan ko na tinutulungan ako lagi. Kaya saludo ako sa mga construction worker dyan. Hindi madali ang ginagawa nila sa araw-araw. Patas silang lumaban sa buhay, kahit hindi gaano kalaki ang sinasahod nila. Ang per day nga pala namin is 400, tapos yung sa mason naman is 500. Mas mataas kasi yung sa mason kaysa sa labor. Hindi ko lang alam ngayon kung ganun pa din. Shoutout pala dyan sa mga nakatrabaho ko sa construction, dyan sa St. Joseph Village. Shoutout sa inyo dyan. Yung kinita ko dito, binili ko ng cellphone. Tapos yung natira, ibinigay ko na kay mama. Naka 2 weeks nga lang pala ako dito. After nun, nagpaalam na ako. Boss, baka last day ko na ngayon. May pasok na kasi kami sa susunod na araw. Gustuhin ko man tumagal dito. Wala may pasok na talaga. Ganun ba bata? Siya sige. Basta payo ko sa'yo, mag-aral ka ng mabuti. Malay mo maging engineer ka or architect pagdating ng araw. At huwag mong sayangin yung oportunidad na binibigay sa'yo ng mga magulang mo na mapag-aral ka lang. At pagsikapan mo yung mga bagay na gusto mong makuha sa buhay. At pagdating ng araw, makakamit mo din yan.